kayong lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoong Jesus. Tayo napitad ako sa susunod na bahagi ng ating gawain na kung saan dapat tayo ay nag-aaral ng mga salita ng Diyos at pinag-aaralan natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Ang sabi natin, mahal na Panginoong Kristo, and this is eternal life. Nung pinapadalangin tayo ng ating mahal na Panginoong Kristo, sa John chapter 17, ang sabi niya sa kanyang panalangin sa Ama sa langit, and this is eternal life, that they may know you, sabi ng ating mahal na Panginoong Kristo, na makilala natin ang tunay na Diyos upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So technically, the moment na nakakilala mo ang Diyos, doon ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ko nga, eternal life doesn't start when you are dead. Hindi yung eternal life o yung buhay na walang hanggan, hindi nagsisimula nung ikaw ay namatay at nabuhay muli sa piling ni Kristo. No. Eternal life ay nag-umpisa the moment na nakilala mo ang Diyos. No? Kaya sabi natin, mahal na Panginoong Kristo, this is eternal life, that they may know you, the Father, as the one true God, and the one whom you sent, which is our Lord Jesus Christ. There is but one God and one Lord. No? So pag-aaral natin ngayon, kapatid, ay tinatawag natin the attributes of God. Kilalanin natin kung sino ang Diyos. At yun yung magiging series natin dahil tapos tayo sa Romans, that's the Gospel series. Ngayon naman pag-aralan natin kung sino ang Diyos, which is the attributes of God. This is a series, kapatid, hindi natin ito matatapos na isang Sunday lamang. In fact, this is like numerous Sundays. If I will be totally honest with you, kahit 3 buwan or 4 na buwan, pag-aaralan lang natin yung attributes ng Diyos. Pag sinabing attributes of God, ano ibig sabihin yan? Yung mga katangian ng Diyos. Kung bakit siya ay Diyos. Ano yung dahilan kung bakit natin nalalaman at nakikilala na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos. Hindi lang siya tao na naging Diyos o Diyos-Diyosan ng mga tao, bagkus siya ay tunay na Diyos. Siya ay Diyos. No? So yun yung pag-aaralan natin. So technically, we are going into what we call theology. Pag sinabing theo, this means God. And when you say logy, it means the study. So when you say theology, this is the study of God. So pag-aaralan natin kung sino ang Diyos, bakit siya ay Diyos, at bakit natin siya kinikilalang Diyos. Ito yung mga pag-aaralan natin sa series na ito. This is the introductory of the attributes of God. So meron tayong 2 types ng attributes ni God. Mayroong non-communicable attributes. Ibig sabihin ito ay hindi naipapasa sa tao, kundi sa kanya lamang, hindi siya communicable. Kapag sinabing communicable, ito ay nakakahawa o nakakapasa. Kamukha ng, anong tawag natin sa COVID-19? A communicable disease kasi nakakahawa. O yung tigdas na meron si Brother Marvin ngayon, ito nakakahawa. Pero kung hindi naman malakas yung, kung malakas naman yung resistasyon, hindi naman makakahawa. Communicable means na ipapasa. No? Na ibibilan, na ipapasa. Pero meron din siyang non-communicable. Ibig sabihin, hindi ito na ipapasa sa mga nilikha o hindi ito na ipapasa sa tao. So may 2 attributes si God. Yung non-communicable, yung sa kanya lamang, at yung communicable, yung galing sa kanya at ipinapasa sa tao. Okay, naiintindihan ba? So pag non-communicable, sa kanya lamang, pero kapag communicable, ito ay naipapasa sa tao. So ano yung mga non-communicable attributes ni God? Pag-i-start tayo dito. Yung mga non-communicable attributes ni God, ibig sabihin sa kanya lamang yan, ay tinatawag nating aseity
or yung self-existence, ibig sabihin, meron siyang sariling pag-iral, walang naglikha sa kanya. Siya ay nandito na bago pa itinatag ang mundong ito. Siya ay existing na bago pa tayo nilikha. Ibig sabihin, meron ng Diyos, walang naglikha sa kanya. He is self-existing. Pag sinabi doon, walang naglikha sa kanya, that is a deity. Pangalawa, God is eternal, or meron siyang tinatawag na eternity. Wala siyang hanggan. No? Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, hindi siya namamatay. Ibig sabihin, siya ay nabubuhay noon pa at mabubuhay kahit magunaw yung mundo natin. He is eternal. Pangatlo, immutability or unchanging. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Diyos siya noon, ngayon, at magpakailanman. No? Pag-aaralan natin yan as we progress. Next, infinity. Pag sinabing infinity, siya ay walang hangganan. Eternity is walang hanggan. Pero infinity is walang hangganan. Ibig sabihin, hindi siya namamatay, wala siyang end. No? Tayo, kapatid, sa English, we are called finite creatures, or meron tayong hangganan. Namamatay tayo. Pag sinabing finite, may hangganan. Pero pag sinabing infinite or infinity, ibig sabihin walang hangganan. No? 5, ang Diyos ay omnipresent or omnipresence. Ibig sabihin, meron siyang presensya sa lahat ng tao. Ang Diyos ay nasa langit, pero pwede rin siyang nasa lupa. At pwede rin siyang nasa kalawakan. Ibig sabihin ng Diyos, kahit saan, mararamdaman natin siya. Amen? Sino yung aspeto ng Diyos na iniwan ni Kristo para sa atin? Very good. Kaya nga ang presensya ng Diyos ay nararamdaman natin kahit saan because of the Holy Spirit. No? Pang-anim, omniscience. Pag sinabing omni, ito ay walang hanggan, most powerful. Pag sinabing science, ano ibig sabihin yan? Kaalaman or knowledge or wisdom. Kaya ang tawag sa subject natin na science is the never-ending search for knowledge and wisdom. Pero pag sinabi ng Diyos ay omniscience or omniscience or omniscience, ibig sabihin alam niya lahat ng bagay. Pag-aaralan natin yan as time progress. No? And lastly, the non-communicable attributes of God is what we call omnipotence. Ibig sabihin, mayroon siyang kapangyarihan sa lahat ng bagay. This falls under the sovereignty of God. Ang Diyos ay omnipotent at mayroong kapamahalanan, may kapangyarihan sa lahat ng bagay. He is the all-powerful and most powerful being sa buong mundo. Okay. Ano naman yung mga communicable attributes ni God? Pag sinabing non-communicable kasi dito na ipapasa. Pero pag sinabing communicable, ito ay naipapasa. Ano yung mga yan? Lagi natin pinag-aaralan yung mga yan. Holiness. God is holy. Pero ano yung command ni God? Be holy as I am holy. Ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos ay naipapasa sa tao. No? So, ano ba? Love. Ang pag-ibig ay galing sa Diyos. At kung ang pag-ibig ay galing sa Diyos, naipasa sa tao, kaya tayo marunong umibig. Diba? Ang sabi sa Biblia, napakalinaw, God is love. Kaya marunong tayong umibig because of God. God is the full definition of love. No? Sa ibang, pag-aaral natin as time progress, i-compare natin sa mga ibang religion, even Christianity itself, no? May mga religion sa Christianity itself na
heretic, no, wala, hindi siya biblical na paniniwala. No? Pag-aaralan natin as time progress. 10, justice, or yung tinatawag nating righteousness. When there's justice, there's righteousness. Yun yung katulan at katwiran ng Diyos. Diba? Naipapasa yan sa tao. Nagiging matuwid tayo dahil ang Panginoon ay matuwid. At bakit tayo naging matuwid? Dahil sumampalataya tayo sa Panginoon na siyang katwiran ng Diyos na ipinasa o ipinilang sa atin. Naipapasa yan. Ano ba yung naipapasa ng katangian ng Diyos? Mercy. Ang Diyos ay mahabagin. Thus, tayo din ay nagiging mahabagin din. No? What is next? Grace o biyaya. Ang biyaya ng Diyos ay mabiyaya at naipapasa ang kanyang biyaya sa atin at tayo din nagiging biyaya sa ibang tao. Ano ba? Katotohanan or truth or veracity. Kung sinabing veracity or truth or katotohanan, wala itong bahid na kahit anong kasinungalingan. Remember, sino ang katotohanan? Si Kristo. Bakit siya katotohanan? Sa John chapter 5 and sa John chapter 8? Kasi, He is the Word. Siya ang salita ng Diyos. At kung ang Diyos ay nagsasalita at ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling, ibig sabihin, si Kristo ang katotohanan. Diba? He is the Word of God. Ano pa? Faithfulness o katapatan. Ang Diyos ay tapat. At tapat siya sa atin. Ganun din na tayo rin ay marunong maging tapat sa ating mga asawa, sa ating mga karelasyon, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaanak. Ano pa? Ang Diyos ay karunungan or wisdom. Kaya tayo ay mayroong wisdom kasi naipapasa rin naman sa atin. And ang Diyos ay mabuti, kaya marunong tayong maging mabuti. Amen. Ito yung mga communicable attributes ni God. Yung mga communicable attributes ni God na pag-aaralan natin all the time. Because the gospel itself speaks for it. Amen. Kaya nga ang focus natin sa attributes ni God, sa pag-aaralan natin, sa Bible study, is all about the non-communicable attributes ni God. Bakit siya Diyos sa buhay natin? At ano kasi yung unang attribute na pag-aaralan natin, yung non-communicable, na tinatawag natin aseity. Stick around, kapatid, no? Pakinggan ninyo ako ng mabuti because this is very important. Kaya ito nauna, because this is one of the most important attributes nila na kailangan mo na natin maintindihan. And the name of God was derived from this attribute. What is aseity? So pag-aaralan natin, kapatid, tapos na introduction natin, ano si mga non-communicable? Basahin natin ulit. Aseity, eternity, immutability, infinity, omniscient, omnipresence, omniscience, and omnipotence. Mag-start tayo sa aseity. When you say aseity, kapatid, this is the self-existence of God. Ibig sabihin, walang naglikha sa Kanya. He has no beginning, and He has no end. He is existing even before we existed. Siya ay nandito na bago pa nagkaroon ng meron yung wala. Diba? Ano yung perfect example ito? Genesis chapter 1. Ano sinabi sa Genesis chapter 1? In the beginning, God, before na nagkaroon ng beginning, there was God. And this is what we should understand ngayong umaga na ito. Perfect illustration. No? Ang tanong, how are you? Napakita ko kayo ngayong umaga. Kumusta po kayo, kapatid? How are you? Anong sagot dyan? Usually, I'm fine. Thank you. Ako yung mabuti naman. No? So, yung sagot dyan, I'm fine. Diba? Pero tignan natin yung subject and yung verb. Si mama ko, English teacher. So, alam niya yan. Ano yung subject dyan? Yung kulay yellow. You. Ano yung verb? Are. Next. Subject. Ano yung subject dyan? I.
At ano yung verb? Am. Hindi yung find. That is your state. That's an adjective. Sabi nga ng English teacher natin dito. But the verb here is am. No? So, makikita natin dito, the subject is I and you. And the verbs are and am. So, technically, kung bibigyan natin dito ng definition, the verbs are and am consist of the word to be. Bakit? How are you? Ibig sabihin, kumusta ang inyong existence? Kumusta ka ngayon? Ano yung nangyayari sa iyo ngayon? Kumusta ang iyong buhay? Kumusta ang pagiging tao? Kumusta ang pagiging pastor? Kumusta ang pagiging mga awit? Kumusta ang pagiging Kristiyano? Ibig sabihin, the question is about your being. Diba? Pag sinabing being, this means this is your existence. Kaya close attention, kapatid, no? Kasi bibigyan natin ng mas malalim na pagkakaintindi kung sino ba talaga ang Diyos. There is a being which is the existence kung bakit ka nandito, yung pag-iral mo, kung sino ka ba, kung ano nangyayari sa buhay mo. That is your existence. So technically, in a sense, being is your existence. No? Ang tanong, yung bang upuan na yan ay nag-exist? Yung nilupuan niyo po, nandyan ba siya nag-exist? Yes, kasi nauupuan niyo. Or else, kung hindi siya nag-exist, wala sa nauupuan dyan. So that chair is a being. Nag-exist siya. Diba? Same as yung mga stones. A stone has a being. Nag-exist sila. Kamukha ng microphone na ito, kamukha ng kayo. Pero a stone or the chair has no personality. So ngayon kapatid, bibigyan natin ng konting comparison. What is a being and what is a person? A being is someone who is existing. Parang tayo. God is a being. God exists. Tayo din naman, we are humans and we exist. Thus, we are called human. Very good. +1 sa card. Tayo ay mga human beings. Diba? So technically, we exist as humans. Pero ano yung pinagkaiba natin sa upuan na inyong inupuan at kayo na nakaupo? Ang upuan ay walang persona or personality. Paano natin malalaman yan? Kasi kahit pareho kayong beings na nag-exist, nakakausap mo ba yung upuan mo? Pag kinausap mo yung upuan mo, kakausapin ka rin ganyan? Sasagot ba siya sa'yo? Hindi. Thus, in logic, there are beings that have persons and there are beings that are non-persons. Pag sinabing person, this is a distinct and unique perspective that someone who is a being has his own will. Ibig sabihin, tao o hayop na nag-exist, na meron siyang sariling pag-iisip, ang tawag pa rin dyan sa kanya ay person. Kahit hayop pa siya. Ang hayop ay still person as long as nakikipag-interact siya sa iyo. Paano mo nalaman na yung aso ay aso? Kapag siya ay tumahol. Diba? Nalalaman natin yung sariling din personalidad yung aso. Kilala natin siya at kilala niya tayo. Amen. Pero ikaw ay hindi aso. Amen po ba? Because you are a human being. And the dog is what? An animal being. No? So technically, human beings are persons. But a stone is not a person. However, a stone or a chair is a being because it exists. Thus, a stone being is lesser than a human being. Why? Because a stone being
has no personality or persona. The stone is not a person. So kung bibigyan natin ng level yan, kung sino yung mas mataas sa being, sino yung mas mataas? Ang human being or yung stone being? Human being. Kaya mas mataas tayo isa sa mga bato. Kasi yung mga bato, wala silang persona. Pero tayo, meron tayong persona. We are distinct from one another. Lahat tayo dito ay human beings. Amen po ba? At paano mo nalalaman, kahit tayo lahat ay mga tao dito, paano mo nalalaman kung sino si Sister Mads? Kasi meron siyang unique persona. Tapos labi mo si Sister Mads, kahit tayo lahat ay pare-parehong tao, alam natin kung sino siya. Amen po ba? Amen. That is the person of identity or character na unique sa kanya. Tapos labi mo, Sister Mads, tayo lahat ay magtuturo sa kanya. Even though we are the same being, which is human beings, we have different persons here in the church. Amen. So, naiintindihan natin ito, no? However, dahil tayo yung mga human beings, there is still one being that is more powerful than us. We call him the Supreme Being. Diba? Narinig na ba yung term na yan? The Supreme Being. Or the Divine Being. Ano yung pinakaiba natin sa being na ito? We can be called human beings. Ibig sabihin, we are plural in nature. Marami tayo. Pag sabi human beings, marami tayo mga tao. But the Supreme Being can only be called as one being. Kaya He is the only Supreme Being. And in the Bible it says, the Shema, Hear, O Israel, the Lord our God, which is the being, is one. Thus, there is one being, which is God Himself. So technically, mayroong Supreme Being at mayroong human beings. At ngayon, kapatid, di-differentiate natin, kung God is a being and we are beings, then we are all existing. Amen po ba? When you say being, it means existence. Pero may pinagkaiba natin sa existence ni God at saka existence ni man. Ang tawag dyan, kapatid, ay aseity. No? Or the deity of God. Tingnan muna natin yung word na aseity. Familiar ba kayo sa word na yan? O first time pa lang narinig yan? Di ba? O kahit ako, kapatid, kung nabasa ko yan sa libro, first time ko rin narinig yan. However, the word aseity came from the Latin word asse. No? Aseity, or the ability to be asse, which means He is self-existent. Ibig sabihin, walang naglikha sa Kanya. Siya ay being even before the world began. He has no start or beginning, and He has no end. Ibig sabihin, ang Diyos ay aseity or self-existence. Walang naglikha sa Kanya at wala siyang hangganan. Paano natin nalaman yan? No? Ang Diyos ay umiiral sa Kanyang sarili, mula sa Kanyang sarili, at hindi umaasa sa anuman o kanino man para sa Kanyang pag-iral, buhay, kapangyarihan o kaganapan. Bakit ito sinasabi? Kasi mayroong mga Greek gods, so yung mga Diyos-Diyosan noong unang panahon, kamukha ni Zeus, ni Athena, ni Poseidon, or ni Hades, na sila yung nagiging Diyos sa pamamagitan ng mga taong sumusunod sa kanila. Kung walang taong sumusunod sa kanila, hindi na sila magiging Diyos. They cease to exist. Ano yung sabihin nun? Sila ay mawawalan ng pagka-Diyos kapag wala ng mga tao. Pero ano yung pinagkaiba ng Diyos ng Biblia? Ang Diyos ng Biblia, siya ay Diyos bago pa nilikha ang tao. Ibig sabihin, hindi siya dependent sa tao upang siya'y maging Diyos. At hindi siya dependent sa kahit kanino mang nilalang, kahit sa mga anghel pa, upang siya'y maging Diyos.
That is what aseity means. Basahin natin kapatid, sa natin ng biblical reference sa Exodus chapter 3, verse 13 to 14. And this is very important kasi nakakalimutan na yung pangalan ng Diyos na ito. Bigyan natin ito ng importance. This is the first and foremost attribute ni God na kailangan na iintindihan natin. Sa verse 13, ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos na inyong mga ninuno. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Sabi ni Moises, sa Diyos na kanyang kausap. Panginoon, o Diyos ko, ano yung sasabihin kong pangalan mo kung magtatanong yung mga Israelita kung ano yung pangalan mo? Bakit ito tinanong ni Moises? Kasi napakahalaga ng pangalan sa mga Hudyo. Napakahalaga ng pangalan sa mga Israelita sapagkat ang pangalan mo ang siyang maglalarawan kung sino ka. Amen? Remember, bakit tinawag na Israel si Jacob? Bakit? Kasi he wrestled with God. So mayroong kahulugan yung pangalan. At nung tinanong ni Moises, Panginoon o Diyos, kung tatanungin ako ng mga Israelita, kung ano yung pangalan mo, ano yung isasagot ko? Alam mo kung ano yung sagot ng Diyos sa kanya? Sa verse 14. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ako nga. Sa English, I am who I am. Sa Hebrew, Yahweh. That is Y-H-W-H. At sinabi ni Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga, I am. Sa Greek, that's ego I me. I am. Ego means I am means me. Ego I me. Ano yung sabihin ito? That God is I am. Nung una, tinanong ko kayo, how are you? Ano yung sagutin nyo? I am fine. Ano yung sabihin nun? My existence is fine. Pero ano sinabi ng Diyos? I am who I am. Ano yung sabihin yan? Ang pangalan ng Diyos, ang Diyos ay ako'y ako nga. I am self-existent. Walang naglikha sa akin. Nandito ako bago pa itinatag ang mundong ito. At ako ay Diyos kahit wala kayo. Ito ang ibig sabihin ng pangalan ng Diyos. Kaya sabi ko, this name is forgotten. For centuries, pinalitan ng pangalan ng Diyos. Why? Kasi takot yung mga Israelita na gamitin ang pangalan ng Diyos kasi para sa kanila, ang pangalan ng Diyos ay napakabanal. At kung ginamit mo ito sa hindi magandang bagay, ikaw ay papatayin dahil ang Diyos ay banal at ang pangalan ay banal. Kaya nga yung Yahweh, or yung I am who I am, or sa Tagalog is Yahweh, ay pinalitan nila ng pangalang Adonai, which is Lord. Kaya makita mo yung Bible ninyo, yung Yahweh ay pinalitan na capital L, capital O, capital R, and capital T. Kasi natatakot sila. Nung sinunod nila yung Hebrew Bible or yung Old Testament, yung Torah, natatakot sila na banggitin o sulat man ang pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, this is the perfect example and the perfect reference of the aseity of God. I am who I am. Ako ay Diyos bago pa itinatag ang mundong ito. Sinasabi ng Diyos. Wala akong beginning at wala akong hanggan. Paano natin nalalaman yan? Di ba? Sabi ko nga, Genesis chapter 1. In the beginning, God was there. Bago nangyari yung paglilikha ng mundo sa mga planeta, sa universe, sa mga tao, sa mga hayop, nandun na siya. Siya ay Diyos. No? And this is what aseity means. Ano ibig sabihin yan? Nangyari. It's what aseity means. Ang Diyos ay walang pinagmulan.
Ang Diyos ay walang sanhi. Hindi siya naging Diyos dahil may sanhi. Ibig sabihin siya ay Diyos kahit walang sanhi o pinagmulan. At ang Diyos ay kinakailangang umiral o dapat nag-exist ang Diyos dahil kapag wala ang Diyos, walang tao. Bakit? Kasi ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo ay umiiral sa mundong ito. There's a logic here. Ang Diyos ay pwedeng umiral kahit walang tao. Amen po ba? Paano natin napapatunayan yan? Kasi bago pa nga tayo nilikha ng Diyos, umiiral na siya. He's self-existent. Pero tayo ba, kaya ba natin umiral na walang Diyos? Hindi. Kaya ang Diyos ang kinakailangang umiral. The aseity of God is very important. Isaiah 43:10. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, which is Yahweh, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin at inyong maunawaan na, what is it? I am. Ako nga. I am self-existent. I am God. Walang Diyos na inalyuan na una sa akin. Ibig sabihin, even before pagkaan nyo, means paglilikha, walang Diyos na nilikha na una sa akin. No? O magkakaroon man pagkatapos ko, sabi niya. He is a self-existent God. Isaiah 44:6. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Yahweh, sa hari ng Israel. Ang kanyang manunubos na Yahweh na umuupo, ako ang una at ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. He is unique, kapatid. And this is very important. Why? Sapagkat ito ang sinabi ng ating mahal na Panginoon nung siya ay nagkatawang tao. Sabi sa John chapter 5, verse 26-27, sapagkat kung paano ang Ama, which is God the Father, ay may buhay sa kanyang sarili. Ibig sabihin, if God the Father is self-existent, He is the great I am, may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang anak, which is the Son, who is the Son? Very good, our Lord Jesus Christ. Ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Even Christ, the Son, is self-existent. Kala ba tao lang si Kristo? Pag-aaralan natin as time progress. No? Or kala ba He's just the human manifestation of God? No. This is very important kasi this is the first Bible verse na ang mismong ating mahal na Panginoon Kristo ang nagsalita that He is also like the Father who is self-existent. He is Yahweh. No? So ito ba? Sa 27, at siya'y binigyan niya ng kapangyarihan humatol sapagkat siya'y anak ng tao, which is the Son of Man. So Daniel chapter 7, pag-aaral natin yan as time progress. No? So what is aseity? Hindi kailangan ng Diyos ang tao o ang kanyang mga nilikha upang umiral o mag-exist siya. Ngunit, kailangan siya ng mga nilikha upang umiral sila. Diba? Tingnan natin kung ano yung sinabi ni Pablo nung siya ay nasa Athens. Alam natin ito, diba? Si Pablo ay nagpunta sa Athens, which is Greece, at nakita niya yung isang templo na mayroong Diyos na hindi nila nakikilala kung sino yung Diyos. At si Pablo ay nag-aral sa kanila. This Acts chapter 17, verse 24-25. Napag-aralan natin ito sa pamamagitan ni Pastor nung siya ay nag-preach. Ang sabi dito ni Pablo, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Ibig sabihin, hindi kailangan ng templo na ginawa ng tao upang ang Diyos ay umiral. Hindi ka kailangan ng templo upang siya maging Diyos.
yung mga templo ng mga Griego noong mga unang panahon, kamukha ni Zeus ni Athena, upang sila yung maging Diyos, kailangan gawan mo muna sila ng rekulto, gawan mo muna sila ng templo, upang sila yung maging Diyos. No? 35. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan mula sa mga tao. So kahit hindi natin paglingkuran ng Diyos, siya pa rin ay mananatiling Diyos. Siya pa rin ay mananatiling iiral sa buhay natin. No? Kaya nga nung pinatay niya yung maraming tao ng panahon ni Noah, siya ba ay naging tao na lang noon? Hindi. Siya pa rin naman ay Diyos na makapangyarihan. Hindi niya kailangan ng tao upang siya maging Diyos. Bakit? Because God is self-existent. He is self-sufficient. Hindi niya kailangan ng panalangin natin upang siya lumakas. Unlike yung mga ibang Diyos-Diyosan na mga ibang relihiyon, kailangan ng panalangin ng mga followers nila upang sila ay lumakas. Upang sila ay maging Diyos. Pero ang Diyos ng Biblia, which is si Yahweh, hindi niya kailangan ng mga panalangin natin, ng pagsamba natin, o pagpupuri natin sa Kanya, upang siya ay maging Diyos. Purihin man ng tao siya o hindi, siya pa rin ay mananatiling Diyos. That is what aseity means. Sasabi ng Panginoon, yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Diba? Ang Diyos na yung nagbibigay sa atin ng buhay. So hindi niya tayo kailangan upang siya ay mabuhay. Pero kailangan natin siya upang tayo ay mabuhay. No? So Job 14:41-11, sinong nagbigay sa akin na dapat ko siyang bayaran, sabi ng Panginoon. Sinong tao ang mga ahas na magsasabi na kaya naman naging Diyos si Yahweh ay dahil ako ay nagpupuri at naglilingkod sa Kanya. Sinong tao ang mga ahas na magsasabi noon? Wala. Sapagkat walang tao ang mas makakahigit pa kaysa sa Diyos. Pinag-aralan natin ito sa Romans chapter 11, verse 35-36. Lagi tayo dito. Amen po ba? Sabi nito ni Pablo, o sino ang nakapagbigay na sa Kanya at siya'y mababayaran? Wala. Hindi naging Diyos ang Diyos ng Israel dahil sa atin. Hindi siya umiral. He did not exist because of us. Kasi sabi ng mga tao, sasabihin nila, lalo yung mga atheist, yung maniniwala sa Diyos, kaya lang naman mayroong Diyos ng Israel dahil ang tao ay nagsulat. At ang taong dahilan kung bakit siya ay Diyos. Amen po ba? Kasabihin niyo ng sanlibutan Ang tao ang naglikha ng Diyos. Kasi ang tao, kung di naiintindihan, ay sigurado mayroong Diyos somewhere around there na gumawa ng mga bagay na yan. Sabi nila, tao ang naglikha sa Diyos. No. Ang sabi sa Biblia, if the Bible is your truth, ang Diyos ay self-existent. Hindi niya kailangan ng pag-iiral natin upang siya ay umiral. Pero kailangan natin siya umiral upang tayo ay umiral. Verse 6, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Very, very important, no? It is Paul who's stating this. It is from God, through God, and for God, yung lahat ng bagay na nilikha. Tignan natin mamaya kung paano natin ito maintindihan. From God, through o sa pamamagitan ng Diyos, and for God, at para sa Kanya ang lahat ng bagay. Take note sinabi ni Pablo yun. Lahat daw ng bagay ng mga nilikha ay mula sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos kung bakit tayo ay nilikha. At tayo ay nilikha para sa Diyos. No? At hindi tayo nilikha dahil kailangan niya tayong likhain. Sapagkat hindi naman niya kayang likhain
Hindi naman niya kailangan likhain ng tao upang siya maging Diyos. Pero bakit niya tayo nilikha? Para sa Kanya. Pag-aaralan natin as time progresses. So, ano yung nalaman natin dito? Lahat ng mga nilalang ay may sanhi, may beginning, may pinagmulan. Lahat ng mga nilalang, anghel, tao, mundo, ay may pinagmulan, may beginning. Lahat ay may simula o naglikha sa kanila. At pwede silang mawala o mamatay. They can cease to exist. Ngunit, ano yung nalaman natin tungkol sa Diyos? Ang Diyos ay walang simula. He has no beginning. Walang sanhi o walang naglikha sa Kanya. At hindi siya maaaring mawala. That is the vast difference nating pagkatao sa Diyos. No? So kung ang Diyos ay hindi nilikha, paano si Jesus? Ito yung tanong ng mga ibang, sadly, kahit ng mga ibang Kristiyano, kapatid. I was watching a documentary sa YouTube na isang Christian, tinanong niya ang kanyang kapwa Christian, no? Na isang oneness Pentecostal. Ang tanong ng tao sa kanya, ang tanong lang sa Kristiyano sa kanya is this: do you believe in Jesus Christ? Yes, nasabi niya. But do you believe that Jesus Christ is God? Sabi niya, no. At sabi ng kapatid natin, then you will die in your sins. Sabi niya. And you are not a Christian, but a Muslim. Why? Because Jesus is not just a man. At hindi siya nilikha ng Father. No. That is very important. Kasi may mga tao na, may mga Kristiyano na naniniwala that Jesus Christ is created by the Father. No. Kaya pag-aaralan natin ngayon kung bakit nasabi ni Kristo na siya ay not created and He was existent even the world began. Diba? Para natin ito pag-aaralan sa introduction ng ating Panginoong Jesucristo. There are 4 Gospels: Matthew, Mark, Luke, and John. And of all the 4 Gospels, it is the book of John that clearly describes and states who our Lord Jesus Christ is. At doon tayo mag-aaral. John chapter 1, verse 1 to 3. Sabi dito, sa simula, in the beginning. Ano kasi yung verse kanina na pinakaunang verse sa Biblia? Genesis chapter 1. At alam niyo kung ano yung unang first 3 words doon sa Genesis chapter 1? In the beginning. And this same words, Genesis chapter 1, was applied in John chapter 1. Ang sabi dito, in the beginning, sa simula, ay ang salita. In the beginning was the Word. This is very important. Which is the being? Sino yung being dito? The Word, o salita. And does this being or Word has existence? Yes. Meron ba itong persona? Yes. Nakikilala ba natin kung sino yung Word na ito o yung salita dito? Yes. Sino siya? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So dito, John chapter 1 states, in the beginning was the Word. Sa simula ay ang salita, which is our Lord Jesus Christ. At ang salita, which is our Lord Jesus Christ, ay kasama ng Diyos. Kala ko ba isa lang ang Diyos? Brother, yon. Bakit sinasabi mo dito na ang salita ay kasama ng Diyos? Kung babasahin ng Genesis chapter 1, kapatid, anong ginagawa ng Diyos doon? There is a subject and there is a verb. And God what? The subject is God. And God what? Spoke. Nagsalita siya. Ano sinabi niya? Let there be light. And ano nangyari? There was light.
Dahil sa kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang salita, nagkaroon ng ilaw sa mundo. So makikita mo dito, kapatid, that Jesus, who is the Word of God, was self-existent even before the world began. This is very important. Kaya sabi ko, the aseity of God is what the modern Christians lack. Hindi nila maintindihan. Yung mga bagong Christians ngayon, hindi nila maintindihan kasi this is very important. Hindi nila pinag-aralan. That our Lord Jesus Christ is self-existent at kasama niya ang Diyos. However, kahit kasama niya ang Diyos, ang salita ay Diyos. Akala ba isa naman Diyos, Brother Yon? Again, let's put it into perspective. God here is the, again, being and person. God here is the being, the existence of God. Paano natin malalaman that God is there? Because God is self-existent. And who is the person that we are talking about here? The Word. And who is the Word? Our Lord Jesus Christ. Sa simula ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. Ngunit ang salita din naman ay Diyos. Sa verse, kung makita mo dito, sa simula, andyan na naman, yung word in the beginning, ay kasama na siya ng Diyos. Meaning, our Lord Jesus Christ, who is the Word of God, was there in the beginning. Nandun siya kasama ng Diyos na naglikha ng tao. As we progress, pag-aaralan natin yan. As a pre. Makita mo dyan yung word. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan, nandito yung word, through ng ating mahal na Panginoong Kristo. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan at kung sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Sa Romans chapter 11, babalik tayo pa rin ng sinabi ni Pablo, lahat ng mga bagay na nilikha ay ginawa mula sa Diyos sa pamamagitan ng Diyos at para sa Diyos. Makita mo yung role ng salita or yung logos ng ating mahal na Panginoon Kristo. Siya yung sa pamamagitan. There is from, there is through, and there is for. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, which is the Son, He is the through. Through Him, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At makikita mo dyan yung word na sa pamamagitan na yun, ay makikita mo sa lahat ng books of the New Testament. Paano natin ito malalaman? Kahit tatagal tayo kapatid. Sa John chapter 8, verse 39 to 59. Dito kapatid ang ating mahal na Panginoon kasi ay naglalakad sa mga iba't ibang mga syudad sa Judea. At biro siyang nakita ng mga, na-encounter ng mga Hudyo. Sino mga Hudyo? Mga Israelita na may alam sa batas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. So ibig sabihin sila ang mga sinaunang mga Hudyo na alam nila yung Old Testament. Sino yung patriarchs of the Old Testament? Si Abraham, Isaac, and si Jacob. So ito kapatid, si Jesus ay kinumpronta ng mga Hudyo, yung mga kalahi niya, na alam nila yung Old Testament. At ito yung sinabi. Actually, kung mabasahin yung John chapter 8, bibigyan kayo ng konting konteksto. Sa John chapter 8, kasabi ng Panginoon na hindi ninyo ako nakikilala kasi hindi nyo nakikilala yung aking Ama, sabi niya. Kaya sabi ko, napakahalaga na kilalanan na muna natin kung sino ang Diyos. Hindi nyo ako nakikilala kasi hindi kayo mula sa aking Ama, sabi niya. There's the from. Diba? We are from God. We are created through Christ. And we are for God. Babalik tayo sa Father. Kaya ito yung sinasabi ni ating mahal na Panginoon Kristo sa John chapter 8. Ang sabi pa nga niya sa mga Hudyo, you will
die in your sins. So sabi niya, sa first few verses ng John chapter 8, if you don't believe that I am. Sa King James Version, sabi niya, I am He, sabi niya. Pero the original transcription, kaya sabi ko nga, King James Version is very confusing. Sa Greek Bible, it is the word, you will die in your sins if you don't believe that I am. Ang nakasunod doon is ego, I, me. If you don't believe that I am self-existent, if you don't believe that I am Yahweh, you will die. Sabi natin, mahal ng Panginoon Kristo, in your sins. Kaya babalik tayo sa sinabi kanina, tinanong siya, nung isang Kristyano, tinanong niya yung isang kapwa niya Kristyano, naniniwala ka ba na si Kristo ay Diyos? So sinabi niya, hindi, naniniwala ko na tao lamang siya. Ang sabi ng Kristyano sa kanya, you will die in your sins. Ano yung malalaman natin sa John chapter 8? Sa John chapter 8, sinabi natin, mahal ng Panginoon Kristo, that I am the truth, and the truth shall set you free. Sabi niya, paano mo naman kayo mapapalaya? Sabi ng mga Hudyo, hindi naman kami alipin. Sabi ng Panginoon Kristo, alipin kayo ng inyong mga kasalanan. At ako, bilang katotohanan, ang magpapalaya sa inyo. Bakit ito sinabi ng Panginoon that He is the truth? Why? Because in the beginning was the Word. And ang Pag-Diyos ay nagsasalita. Magsasalita ba siya ng kasinungalingan? Hindi. Magsasalita siya ng katotohanan. Kaya ang tawag sa Panginoon, He is the way, the truth, and the life. The truth. Kaya sabi niya, I am the truth. And you shall know the truth. Ibig sabihin, you should know me. Makilala niyo ako ng aking mga sinasabi. Paniwalaan niyo ng aking mga sinasabi. And the truth shall set you free. Ang sinabi ng mga Hudyo, hindi kami naniniwala sa iyo. Then you will die in your sins. Sabi ng awat mahal ng Panginoon sa Kristo. At sa pagpapatuloy noon sa John chapter 8, verse 39 to 59, binigyan ko ito ng importansya kasi this is very important. Sila'y sumagot sa kanya, mga Hudyo. Sabi ng mga Hudyo kasi kay Kristo, si Abraham ang aming ama. Sa kanila ay sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Sabi ng Panginoon. Subalit, ngayon pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. 41. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama, sabi ng Panginoon sa kanila. Sinabi nila sa kanya, hindi kami ipinanganak sa pakikiapid. Sabi nila, mayroon kaming isang ama, sabi ng mga Hudyo. Ito ang Diyos, sabi ng mga Hudyo. Ang sinabi ni ating mahal na Panginoong Jesus sa kanila, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inibig ninyo sana ako, sabi niya. Sapagkat ako'y nagmula sa Diyos, at ngayon ay naririto ako, hindi ako naparito mula sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Who sent the Son? God, the Father. Alam natin yan, sa pag-aaralan natin yan. 43. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang aking sinasabi, sabi ng Panginoon? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang aking salita, sabi niya. Why? Because the Lord is what? The Word. At kapag nagsasalita ang Word, then it is the truth. At kung hindi mo pinapaniwalaan yung Word, ibig sabihin, hindi ka mula sa Diyos, sabi ng Panginoon. Hindi ka mula kay Abraham. Diba? Sabi ng Panginoon. Sabi niya, kayo'y mula sa inyong amang Diablo, sabi ng Panginoon sa kanila. At ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama, ang Diablo. Siya'y isang mamamatay tao, buwan pa sa simula, at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya, sabi ng Panginoon. Kapag siya'y nagsasalita ng kasinungalingan, siya'y nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. There is a vast contrast. The Lord is the Word of God, and He is the truth. The Diablo, which is Satan, is what? Lies at siyang kasinungalingan. At lahat ng mga ama ng kasinungalingan ay ama nila ay ang Diablo. No?
45. Ngunit dahil sa sinabi ko, ang katotohanan ay hindi kayo nananampalataya sa akin. Sino ba sa inyo ang makasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Sabi ng Panginoon, kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi kayo sumasampalataya sa akin? Ang mula sa Diyos, that is from God, ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinapakinggan ang mga ito ay sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Makita mo dyan that those who were given by the Father to the Son ay will come to the Son. Diba? When the Son calls them. 14. Sumagot ang mga Hudyo kay Jesus. Hindi ba tama ang aming sinabi na ikaw ay isang Samaritano o mayroong kang demonyo? Kasi sabi nila dito, hindi ba totoo yung aming sinasabi na hindi ka naman talaga tunay na Hudyo, ikaw ay isang Samaritano, ikaw ay kaaway namin, ikaw ay galing sa demonyo. Yung tingin ng mga Hudyo sa ating Panginoon. Sumagot si Jesus sa kanya, ako'y walang demonyo, kundi pinararangalan ko ang aking Ama, at inyong sinisira ay ang aking karangalan. Ano sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito? Kapag sinira natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at ang kanyang karangalan, at di mo na yung sisiran, hindi nyo kayang babo. No? 15. Ngunit hindi ko hinahanap ang aking sariling kalwalhatian, sabi ng Panginoon. Nagpakababa pa rin siya. Mayroong isa na humahanap nito at siya ang hukom. Imagine, the Son humbled Himself. Siya ay nagkatawang tao at sinabi niya, well, nandito ako sa mundo ito upang luwalhatiin ko ang aking sarili. Hindi ako naparito upang luwalhatiin ko ang aking sarili, kundi luwalhatiin ko ang nagsugo sa akin. Sino siya? Ang Ama sa langit. Sinabi niya dito, hindi ako naghahanap ng kaluwalhatian dito sa lupa. He humbled Himself. Bagamat siya ay Diyos, nagkatawang tao siya. At mayroong isa na umahanap ito at siya ang hukom, sabi niya. Pero ito ang sinabi niya sa verse 51. Katotohanan na sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, hindi siya makakita ng kamatayan kailanman. Ibig sabihin, kapatid, kung maniniwala tayo sa mga sinasabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, which is the Word, which is ang salita, which is the truth, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Remember, sa John chapter 17, sabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, and this is eternal life, that they may know you, the one true God, the Father, and the one whom you have sent. Sino yun? The Word, which is our Lord Jesus Christ. Kailangan paniwalaan ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sapagkat ang salita ng Diyos. 52. Sinabi ng mga Hudyo sa Kanya, ngayon nalalaman namin mayroon kang demonyo. Kasi paano namin nalalaman na ikaw ay sinasaliban ng demonyo? Namatay na si Abraham, ang sabi niya. At ang mga propeta, at ang sinasabi mo, kung sino man ay tutupad ng aking mga salita, para kasi sa mga Hudyo kapatid, yung word o yung salita is the Old Testament. And di nila alam that they are facing the New Testament. Sino yung New Testament? Ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, which is the new Word of God. Para sa kanila, ang salita or yung word is the Old Testament. Sinasabi mo na ikaw ang salita, pero sa amin, ang salita ay ang si Moises at ang mga propeta, si Abraham, sabi nila. Sabi niya, kung sino man ay tutupad ng aking mga salita, hindi niya matitikman, magpakailanman ng kamatayan. So alam nila, namatay na si Abraham at ang mga propeta. Sabi nila, tanong na sa kanya, mas dakila ka ba kaysa sa aming amang si Abraham na namatay at namatay ng mga propeta? Anong palagay mo sa iyong sarili? Sabi ng mga Hudyo, sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Yung salita namin paniniwalaan ay galing kay Abraham, ay galing kay Moises, ay galing sa mga propeta sa Old Testament. Tapos ikaw ngayon magsasalita, ng mga bagong salita, tapos mas paniniwalaan ka namin kaysa kay Abraham. Ito yung tanong ng mga Hudyo sa kanya. Ito yung maganda, sumagot si Jesus. Kung niluluwalhati ko ang aking sarili,
ang kalwalatian ko ay walang kabuluhan. Sabi niya, kung siya ay mag-aasta na parang Diyos, yung kanyang pagkatao ay magiging walang kabuluhan. Ang sabi nito, ito yung maganda, the Son humbled Himself. Ang sabi niya, ang aking Ama, ang siyang lumuluwalhati sa akin. Na sinasabi ninyong siya'y inyong Diyos. Subalit hindi niyo siya nakikilala, ngunit kilala ko siya, sabi ng Panginoon. Kung aking sasabihin hindi ko siya kilala, ay magiging katulad ninyo ako na sinungaling. Subalit kilala ko siya, sabi ng Panginoon, at tinutupad ko ang kanyang salita. Kasi sabi nito ng ating mahal na Panginoon Kristo, ayaw ko magmayabang. Ayaw ko luwalhatiin yung aking sarili, sabi niya. Pero, yung amang sinasabi ninyong Diyos, si Yahweh, kilala ko siya, sabi niya. At nandito ako upang tuparin ng kanyang mga pinag-uutos sa akin. Sapagkat kapag sinabi ko, hindi ko siya kilala, sabi ng Panginoon, ay sinungaling ako, sabi niya. Subalit, sabi ng Panginoon, kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham, sabi ng Panginoon, na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Wait a minute. Wait lang. Sino yung sasalita dito? Ang Panginoong Jesucristo. At sinabi niya sa mga Hudyo, kilala niyo si Abraham, di ba? Tatay niyo si Abraham, di ba? Alam niyo ba si Abraham? Nung nakita niyo yung araw ko, yung araw na ako'y nagkatawang tao, yung araw na nandito ako, si Abraham ay nagalak. Nakita niya ako at siya'y nagalak. Sabi niya, nung nagkatawang tao ako, siya'y nagalak. Sinabi sa kanila mga Hudyo, napaka-imposible naman yan. Wala ka pang 50 taon, wala ka pang 50 years old. At nakita mo na si Abraham, sabi niya. Sino sasalita dyan? Panginoong Jesucristo, the Word who was made flesh. Imposible, sabi ng mga Hudyo. Akala mo ba ikaw yung pinanganak 30 years ago? Kamukha ng isang Kristiyano na pinaniniwala na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo existed nung siya'y nagkatawang tao lamang. No. Sabi sa kanila ni Kristo, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa si Abraham, bago pa nilikha ang mga tao, ako nga. I am. Imagine that. The Son applying Yahweh to Himself. As if sinasabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo dito, alam niyo ba, nung nilikha namin si Abraham, nung nilikha ang mundong ito, nandun ako. Alam mo ba kung sino yung kausap ni Abraham? Ako. Alam niyo ba kung sino yung kausap ni Moises sa burning bush? Ako. Kaya nga, kilala nila ako. Sabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi ako si Yahweh, sabi ng Panginoon. I am self-existent. At para natin nalalaman na tama, na sinasabi ng Panginoong Jesucristo na siya si Yahweh. Sino magagalit dyan? Yung mga Hudyo. Kasi hindi nila matanggap na ang kausap nila ay si Yahweh. Hindi nila matanggap na ang kausap nila ay Diyos. Kasi tao siya eh. Hindi nila matanggap na ang kausap nila ay ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob na kanilang mga patriarchy. Paano natin malalaman na hindi nila matanggap? Sa next verse. Sila'y tumampon ng bato upang patuhin si Kristo. Ang sabi ko nga, paano mo malalaman na kapag sinasabi ni Kristo na siya ay Diyos, yung mga Hudyo hindi nila matanggap. Kaya hindi ginawa nila. For them, it is blasphemy. Kumuha sila ng bato at babatuhin nila si Kristo. Ano yung makikita natin dito? Sa Colossians chapter 2 verse 9, sabi ni Pablo, sapagkat sa kanya naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ni Yahweh sa kanyang katawan. Ibig sabihin, when He was a human being, He is also a God
being. Ang tawag dyan is the hypostatic union. Pinag-aralan natin yan. The dual nature of our Lord Jesus Christ. He is both God, and fully man. Pag-aaralan natin yan sa immutability, kapatid, kapag punta tayo doon, na kahit nagkatawang tao si Kristo, siya pa rin ay Diyos. John chapter 15 verse 5, sabi ng Panginoon Kristo dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako'y sa Kanya, ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ibig sabihin kung tayo hiwalay sa ating Panginoon Kristo, wala tayong kabuluhan. Sapagkat sa pamamagitan niya, kung tayo ay nasa Kanya, ang lahat ng bagay. Kung wala tayo sa Kanya, wala tayong kabuluhan. Hindi tayo para sa Diyos at hindi tayo mula sa Diyos sapagkat siya ay nasa gitna. Sa pamamagitan ni Kristo tayo ay nilikha. Sabi ng Colossians 15:17, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang Yahweh on earth, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sasabihin mo dyan, nilalang siya, tinan mo, nilikha siya. No, kasi tao siya, nagkatawang tao siya, kaya siya naging nilalang. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang, diyan word yan, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, at ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging ang mga trono, ng mga pagkapanginoon, ng pinuno ng mga may kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Imagine that. In-apply ni Pablo yung John chapter 1 sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. At sa 17, siya mismo ang una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nahawakang sama-sama sa Kanya. As deity. Ang Diyos ba ay iiral kahit wala tayo? Amen. God will exist kahit walang tao. Pero iiral ba tayo kung walang Diyos? Hindi. Pero look at this. The aseity of God, ang pagkairal ng Diyos, the existence of God, is applied to our Lord Jesus Christ. Siya ang una sa lahat ng mga bagay. Ang lahat ng mga bagay ay nakahawakang sama-sama sa Kanya. Siya ang dahilan. If Jesus Christ doesn't exist, we will cease to exist. Mawawala tayo sa mundong ito. Sapagkat sino ba yung dahilan sa pamamagitan nino kung bakit tayo nilikha? Sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At makikita natin ito very clear sa 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Malapapos na kapatid. Ngunit sa ganang atin, ang sabi ng ating kapatid na si Pablo, this won't be confusing. I will explain it very thoroughly. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos. Kama, ang Ama, there's one God, kama, the Father, na sa Kanya nagmula from Him at para sa Kanya and for Him ang lahat ng bagay. Makita mo dyan, from and for is for the Father. Pero hindi siya natapos doon, kapatid. Hindi natapos si Pablo. Ano sabi niya? At may isang Panginoon, Adonai, which is our Lord Jesus Christ, that it is through Him, makita mo dyan, sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bagay. At tayo din naman ay sa pamamagitan niya. Ladies and gentlemen, the truth is, the Son, the Word, our Lord Jesus Christ, was there during creation. Kung wala siya, wala tayo. Dahil sa pamamagitan niya, tayo ay nilikha. Kahit tayo mula sa Ama, kung hindi nagsalita ang Ama, hindi tayo malilikha. At yung pagkalikha ng tao sa mundong ito ay dahil sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Thus, therefore, logic will say, in the beginning was the Word. Bago pa nilalang ang mundong ito,
Jesus was there. And the Word was with God because God spoke that day. And the Word was God. The Son never ceased to be God. He is God for eternity. Kahit lumakad siya sa mundong ito, He is God. At kung wala ang Panginoon, wala tayo. Ang summary, ang Diyos ay Diyos nung una pa at walang naglikha sa Kanya. Hindi siya umaasa kahit kayo man upang siya ay umiral bilang Diyos. Siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Ang lahat ay umaasa sa Kanyang pag-iral. At kung hindi ba iintindihan ang asiyati ng Diyos, hindi mo makikilala ang tunay na Diyos ng Biblia. Dito ko matatapos, kapatid. Kaya inuna ko yung asiyati. Sapagkat Jesus, our Lord, the Word of God, existed before the world began. Kaya sabi ni Pablo, namatay na siya para sa atin. Bago pa itinatag ang mundong ito. Because He was there. Naplano na lahat ng bagay niyan. At siya'y nagkatawang tao upang gawin kung ano yung kalooban ng Ama para sa Kanya. Ang mamatay para sa ating lahat. Kaya tatanungin kayo next time, naniniwala ka ba na Diyos si Kristo? Ang tamang sagot dyan ay oo. Naniniwala ka ba ang Ama ay Diyos? Ang tamang salita dyan ay oo. At naniniwala ka ba ang Espiritu Santo ay Diyos? Ang tamang salita dyan ay oo. Parang tatlo yung Diyos. Sabi ng Biblia, iisa lang ang Diyos. Well, there's but one being, that is God. There's one existence of God, the supreme being. Hindi siya sinabi supreme beings. There's only but one supreme being who is God. And God is identified as the Father, and as the Son, and as the Holy Spirit. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, when we baptize them in the name of God, who is the Father, and the Son, and the Spirit. Let's pray. Ama, maraming salamat at nalaman na namin yung katotohanan sapagkat ang katotohanan ng papalaya sa amin at makilala ka namin bilang Diyos sapagkat ito'y magbibigay ng buhay na walang hanggan sa amin. Naintindihan po namin, mahal ng Panginoon, na napakahalaga ng pinag-aaralan namin ito. Kaya patuloy mo akong bigyan ng kalakasan at karunungan, mahal ng Panginoon. Pati ang aking mga kapatid na narito, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan at karunungan, mahal ng Panginoon, upang maintindihan namin ang iyong mga banal na salita. Napakahirap, mahal na Panginoon, na intindihin ang mga salita kung wala ang Espiritu Santo sa buhay namin. Kaya parapatin mo, Diyos, na ikaw ay manatili, ang Espiritu Santo ay gabayan kami sa aming pag-aaral ng mga salita. At bigyan mo kami ng karunungan, mahal na Panginoon, hanggang sa matapos itong series na ito. Dahil ito yung sa dalangin sa Operation